sumikap, walang iba, laging nandyan, Ruel of Malalag, mabuti. So guys, welcome back muli sa ating munting channel, Ruel of Malalag. So, if you're new to my channel, sa mga bago pa lang po dito, please consider to subscribe. Paki-like and share po tayo guys para mas marami pa tayong matutulungan, no? Lalo na sa ating mission ngayong darating po na February 16 or 17. Nababiyahe na po tayo guys. Babiyahe na po yung grupo para mag-mission po sa mga iba't ibang lugar. And hopefully maging successful, ano? Ginawa lang po namin ito para po masubukan natin, no? Masubukan natin. At syempre makabahagi tayo, no, ng mga charity works sa iba't ibang lugar. Ano po, kasi meron din pong mga nagpaplano ng mga grupo na magkakandak din po sila ng mga feeding programs, charity works, paayuda in different places po ng Mindanao. Kaya yan po ang isa sa nagiging rason po kung bakit tayo pupunta, no? Aalis sa for the meantime dito sa Cam Norte. At isa din po guys na para makauwi din po ako kasi meron akong pinasikaso doon na papeles para po sa lupa natin doon. Yung kunting lupa po na nabili natin, kailangan po ng perma natin, no? Kailangan ng perma para sa mga papeles. Kaya ito privilege din po ito or opportunity na maka-scout tayo or makahanap tayo ng posibleng matutulungan doon. Kaya good luck to us, and syempre pag-pray nyo po kami na healthy always. Kaya syempre productive po yung lakad natin. So ito guys, bago tayo alis, kasi bukas o kaya sa sunod na araw ay alis na po kami. Ito, mag-update lang tayo sa ating pabahay kay Lourdes, no? Actually si Lourdes talaga yung beneficiary dito. So nadamay po yung tita po niya kasi parte na din po ng pamilya po na Lourdes. So ito, bali dalawang bahay yung ginawa dito. Sponsored by Queen Titas of Trosa. Maraming salamat po sa ating mga titas dyan. Thank you po. So yun guys, welcome back muli sa ating channel, Ruel of Malalag. And gusto ko pong pasalamatan po ang mga sponsor po, no? Siyempre andyan yung grupo nila, ang Trosa family. So sa mga titas natin, salamat po sa inyong lahat. Yan, sina Tita Dawn, Tita Ana Hanley, Tita Heidi, Tita Minda, Tita Libby Stofil, Tita Divina Phillips, Tita Peng, and Tita SP. Ayun. So dahil po sa kanila ay nagkaroon po tayo dito ng pabahay, no? Itong pabahay ni Lourdes. Ganda, no? First time po sa ating mga project po ng pabahay ang ganitong style po. Ganitong estilo ng forma ng bahay. Kaya grabe, nakaka-amaze na ang munting channel natin ay magkakaroon na po ng ganitong bahay, no? Ganitong pabahay. And tuloy-tuloy na po yan, no? Hanggang sa sino-sino po yung mapatayuan natin ng bahay. And ito yung umpisa, no? Ito yung umpisa na magkakaroon tayo ng mga iba't ibang pabahay po. Hindi lang isa yung yung design, kundi depende po yan sa mga tutulong, no? Or tumulong kung ano yung preference po nila sa mga pabahay po na style. Stig. Napo rin bintana sa taas, no? Bintana din pala. Amis ka? Ito ang talagang malaki yung pabahay. Diba? Kahit makita nyo po sa personal, malaki. Mas mamis kapag gano'n tapos to. Hindi mo talaga makita ang punto. Yun lang nga eh. Hindi pa lang natatapos. Namis ka na. Kaya pala tulala ka. Pagdating pa natin. Sabi ko, pagka ito talaga yung dapat yung kumbaga lahat naman. Hindi lang yung mga kahit maliit na babae. Basta magpabahayan ka. Swerte na yung mga beneficiary, no? Yung mga bahay sarili. Diba? Tayo nga. Kayo. Dudong wala. Hanggang kubo-kubo muna tayo. Diba? Kaya tatapusin natin to. Parin Victor, ikaw wala. Ako rin wala. Diba? Puro renta-renta lang. kaya Hanggang pangarap na lang ba? Hanggang pangarap na lang ba tayo? hindi ko nga alam. Nangarap ka lang ba o maging katutaan? Pero ganito. Bro, pwede ka man magpatay ng bahay, sariling bahay mo na. Pairamin kita ng lupa, pero dun sa bundok. Pira. Ano, pali ka doon? Sa Tarom. Tara sa Tarom, di ba? Tara sa Tarom. Anong buhay ko doon? Walang signal.
Ay, magtunin yung saging. Huwag ka na mag-vlog, huwag ka magtanim ng saging. Farming ka doon. So, papalitan mo na si Kuya Ronel doon. Wag. Yun lang pala yung trabaho, no? Pero ang ganda kasi ito yung kapag ka binigyan ka ng ganito babae, binigyan ka ng Panginoon ng bahay. Dapat alagaan. Huwag pasalamat. Pero nakita mo ba bro sa magiging beneficiary ng pabahay na ito, ay deserve nila. Deserve Sa ngayon pa lang. Especially nila Lourdes. Kasi talagang simula naman, di ba? Talagang Daming napaiyak niyan, no? Unang vlog pa lang. Nakaka-inspire naman kasi talaga. Nakaka-inspire yung buhay nila. Kasi, di ba, mga ganung edad mo, di ba? Kumbaga parang na-trauma ka na sa murang edad mo kay Toto. Namulat ka na sa real. Kanya-kanya ba silang papa? Or isa lang? Hindi ko... Kalimutan ko na. Si pala yung iba-iba yung papa. Sana, wag matapos na doon kay si. Oo. Wag nang gayahin pa yung version na ganun. Naging aral. Ano kaya kung mabalik ako sa pagkabata, tapos i-vlog ko ng lutong, ano? Babalik ka namin. Mapabayad din ako, no? Ay, wala naman tayong usapan na pabahay. Vlog lang. Bibigyan lang, ano. Kunya, kakain-kain ka ng tuyo dyan sa may daanan. Bigyan lang na, ano. Bigyan kita ng tuyo. Hindi tuyo kainin ko. Ano? Tayo ng baka. Uy. Ay, grabe na yan. Grabe ng paawa yan. Sobra-sobra na. Pero ganda itong balkonahin nila. Astig nga. Pero na-imagine ko kung ganito yung bahay natin. Ganda siguro. Sarap sa pakiramdam. Yung balang araw masabi mo na sariling bahay. Ang sarap tumira sa ganung bahay, no? Yes. Diba? Ito pa nga kahit hindi sa atin, na-excite na tayo hanggang matapos. How much more kung sa atin na talaga. Diba? Yun yung hinihintay ko na yun nga araw-araw mag-update. Kasi nga pinagpaguran mo yung bahay na yun. Darating din tayo dyan pag matapos ito, wala isusunod ko na po. No? Tapos yung kubo, magiging na siya, modern kubo na. Oo. Tapos pwede kayo doon titira. Pwede kayo doon titira. Kasi magiging second floor kasi yun eh. Sa taas, may mga rooms yun. Ito, doon tayo. Ikaw lang. Bakit ayaw mo talagang iwan si Kuya Victor, no? Hindi kasi, ako, kung baga ako pag-ganon lang ako. Napagangganan. Pag-ganon ako. Okay. Tulad mo kasi na permanente ka, siyempre, para hindi ka nakagastos, di ba? Para doon mo na kay Dudong talaga permanente. Kaya, parang hindi meron ka sa Dudong, di ba? Doon ka na. Kasi ikaw pa nga lang daw, medyo hirap-hirap na. Kaya ayaw na niyang dumagdag pa. Pati na sa inyo. No Kasi permanent address. Ano ako eh? Bacolod, Davao. Dami niyan. Cavite. Bacolod, Davao, Daet, Cavite. Cavite, Apat. Diba? Apat. Dami. So, mas masarap talaga may bahay, sariling bahay. Sariling bahay. Ika nga, di ba? There's no place like home. Ay! Wait. Imay-himayin mo. Slow lang, slow. Dandahan lang. There's no place like home. There's... Ano po ulit? There's no place like home. There's no place. There's No place. Place. No, please. 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 Can I pray? Place. Hindi. Ano kaya to? Hindi kita maintindihan. Di ba mga kalanggaan, di ba? Sa mga ating... Lubog na yung utak. Nagulbog utak mo? Hindi. Alam mo, pag biyahe ko nga, dire-diretso ko dito, di ba? Magdamit, magsuot, palit ang damit, hindi, di ba? Grabe ka bro, 3 araw yan. Hindi, suot ko lang to. Amayin mo. Oh. Amayin na. Sige na, amayin saya. Ya mo, ya. Tutol. Yun kasi yung pangarap ng ating OFW eh. Yung mapapatayo sila ng sarili nilang tahanan. Kapag uwi nila, meron silang naipundar na makita na sa kanila galing sa pinaghirapan nila, di ba? Napakasarap sa Mas maswerte nga sila Lourdes, di ba? Kahit wala silang pamilyang abroad o ano. Pero yung may mga nasa abroad, hirap pa sa semento. No, hirap pa sa hollow blocks. Merong bahay na tayo lang, poste lang. Itong si Kuya to. Diba? Reality naman talaga yun sa mga mostly sa OFW. Paghirap talaga. Kaya maswerte yung beneficiaries tayo, di ba? Yung mga beneficiaries natin. Si Kuya Toto, breadwinner to. Yung nga 12 years sa abroad, pero nag-go siya na wala mo lang bahay. So ano yung may papayo mo, Kuya Toto, sa mga naandun sa ibang bansa ngayon na talagang nagsakripisyo, nagsipag? Actually, para hindi siya magaya sa inyo.
Hindi, yung sa abroad naman kasi, tulad sa ating Middle East, sa mga ano, diba? Yan yung Sa pinakamahirap. Kasi hindi naman ganun kalaki ang sweldo eh. Ah, Kaya, andun sila, nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Ngayon, kung may sobrang man kanilang pera, yun na yung sa pangarap nila. yun yung sa pangarap nila. Pero, unahin talaga ang pamilya talaga. Mga ano talaga, mga needs talaga, needs. Ito, breadwinner. Kumaga, padala siya ng padala. Puro padala lang. Puro padala lang. Maganda. Masarap sa feeling na nagpadala ka na sa magulang mo, sa mga kapatid mo, di ba? Nakapagpadala na yung dating taong tapos ikaw, binibigyan ng tulong. No? pag sweldo mo, punta ka doon ng bangko, padala ka na. Grabe na. Padala ka ng 2,000 real, 3,000 real. Ano kasi yan, yung sa mga pamangkin or mga kapatid mo. Ngayon, siyempre, padala ka na eh. Pero di mo pala alam, yung bulsa mo pala, may utang mo pala sa tindahan. Laka. Nakatuwa, Yung sarili mo, nakalimutan mo yung na. dati na bata na nagsasabi ng anong ulam ngayon? Natanggap mo na ba yung padala? Relate na rin talaga. Yeah, shout out po sa mga ating mga OFW dyan, mga modern heroes. Siyempre ang hirap ng trabaho sa Middle East, di ba alam? Meron na ginahasa, meron ng binabuhusan ng ilang tubig. Grabe no? Gano'ng katindi Kung ano yung pinaka worst na pagdadaanan nila yun. Worst of the worst. Yan. Kaya shoutout dyan sa mga OFW na lumalaban sa buhay. Grabe. Lumalaban ng patas, di ba? Sila yung katagod sa kanilang pamilya. Pero believe din ako sa mga OFW natin at kahit nakabudget na yung pera para sa pamilya nila, sarili. Yes. Nakapagpatulong pa sa atin, di ba? Nakapagpadala pa sa atin. Na kahit di tayo kaano-ano. Essence talaga ng love, no? Ng mga Pilipino, mga Pilipino. Pinoy. Kahit wala na, sige pa. Next time mag-ipon ako para may padala ako sa inyo, may tutulong ako. Gano'n kasarap sa puso yan. Siyempre nagsikap sila sa pagtrabaho nila, sa pagdisildo nila, may padala sa pamilya nila. Siyempre, yung iba sa atin napunta, di ba? Napakasarap sa feeling. Nakasama tayo sa ano nila, sa plano nila. Diba? So shout out po sa inyo lahat at ingat kayo palagi. Ano kasi yun sa kanya mukhang yan yung way nila para mag-give back sa atin kasi syempre sa stress nila doon, 'di ba? Nakapagpasaya tayo sa kanila. Yes. 'Di ba? Kasi malaking bagay yan, charity din yung ginagawa natin pagpapasaya sa kanila. At yun naman talaga yung talagang mas anin pa natin, continuous natin, diba? Para din sa kanila. Kasi syempre pag nasa ibang bansa yata, homesick is yung kalaban mo. Homesick talaga? Homesick. Tatawa si Kuya Victor eh. Nadulas. Ano yan? Anong Kuya Victor? May C-mans ay may S-man sa last. Ano po yung patnubay ng magulang ang kailangan. Paano? Rated SPG ha? It's PG. Rated SPG. Pero meron tayo nakalimutan si Kuya Victor. Ay, isa din sa ano. Marami. Ay, dalawa pala. 16 years. Dalawa pala sila. Dito ka. Sa China pa. Hala, ay China. Sa Wuhan, China? Hindi, Guangzhou. Ang Guangzhou. Hindi Akala ko naman gano'ng kalaki yung sahod ko. Sa China. Tapos nung sa Saudi, ayun, pinaaral ko yung 3 kapatid ko. Bali yan yung investment mo. Tapos yung mga Sa Oranta, lupa ng lolo ko na nasangla, tinubos ko yun. Ay, grabe. 2 kampo. Wow. Puro, honestly talaga, wala akong bahay. Kasi So, yung mga ano yung malaking yung maipagmamalaki mo na nasa ibang bansa ka, ito yung mga naipundar ko na talagang napakinabangan ngayon. napakinabangan ko rin yun yung sa Palayan. Yun pala yun. Tapos yung Mga kapatid mo, kapatid ko, yung 2, nakapagtapos na. Ay, grabe. tapos yung bunso, hindi kasi hirapan na ako eh. Oo, grabe yung kasi nung nag-pandemic, walang trabaho sila. Sa China ka nun? Nasa China ka? Hindi, sa Saudi na. Saudi na. Grabe, padala ng padala. Siyempre, yun, wala talagang trabaho. Yan yung pinaka-worst ng na economy. Ayun, yung nasa abroad din, may advice ko na Ay, yung mga nandun pa ngayon. dapat hindi 100% na ibigay doon sa mga kamag-anak. May tabi din. Magtabi din para sa sarili. 40%. Kasi hindi sa lahat ng panahon, andun ka palagi sa Kasi dating yung time, mag-for good ka na. Pag uwi mo dito, tulala ka na lang. Di ba? Ang dami kong pera dati, pero bakit wala akong bahay? Ganun talaga. Kaya dapat ingatan din nila yung
Pero dito, anong masabi mo sa beneficiary natin dito? Wala pang abroad, wala pang trabaho. Pero, di ba? Sana noon pa may mga ganito. Di ba? Mas masaya ngayon kasi ano. Napakaswerte nila ni Lourdes na natulungan sila sa pamamagitan sa iyo, Kuya Mario. Mario Sa programa natin. Tapos yung Trosa, grabe grabe yung buhos na tulong. Napakaganda. Wala nang ipapasang requirements, automatic. Ang requirements doon, yung ano lang, yung buhay lang nila, no? Kung ano yung totoong buhay talaga. Kagaya dito, kina Kuya, di ba? Asawa ni Laika. Asawa ni Laika, tapos na Kuya Warren. Talagang yan yung ano. Saka napakaganda din dong kasi yung mga beneficiary, nabigyan din sila ng trabaho. Baga ano, sino nag-asilaw? Chu yata. Yung, wag mo silang bigyan ng isda. Turuan mo silang mangisda. Di ba? Baga, wag kang magbibigay ng tulong lang na hanggang dyan lang. Pang long term na tulong. Gaya dito, trabaho. Di ba? Kasi every may pabahay, may trabaho talaga. No? Si Kuya John din, yung ano ni... anak na Nay Emma. Marami pa. Kasi maganda kasi yan na hindi na sila lalayo pa. No? At ano, matutulungan pa. No? Matutulungan pa yung pamilya niya. Yan yung si Kuya John nagkabod. Ano lang yung isang araw, 200. 200 isang araw lang yun. Ngayon, sa pagiging karpintero niya, 600. 700. 700. So, napakalaki. Halos triple yung ano. Anytime pwede pang magbali. Kaysa magkakabod ka, di ba? Kumbaga, yung kalahating katawan mo nakabaon sa lupa, di ba? Sa hukay. Kaya nangayayat nga si Kuya John, no? Nangayat nga sa. Tapos yung isang kasama niya, si Kuya Badong, nagkasakit na. Si Kuya Badong. Dahil yun sa trabaho nila. Kaya tuwang-tuwa sila guys nung kinuha natin, no? Mga karpentero na beneficiary natin. Kasi di na tayo kukuha pa ng iba. Yung tulong natin sa kanila na mapupunta, no? At nakikita natin napakasipag din. Kasi bawat tinutulungan natin, kumbaga yan yung bayad sa atin, mukhang sukli nila, di ba? Yung malasakit sa atin, kaya ni Kuya Warren, may malasakit siya sa ating mga pabahay. Alam niya kung paano tipirin, no? Alam niya kung paano gawin na makakalis tayo. Kaya napakagaling din ni Kuya Warren, napaka-loyal din. Loyal talaga. Kasi ito, baka dadagsak yung tulong nito kasi sobrang bait. Ano yun, Kuya? Nilagay ko ay 6 days, 5 days lang. Pero parehas lang yun, no? Pero parehas lang ang total. Puyatin kasi ako eh. Ito, yero. Yan yung bibilhin natin. Ito yung sa yero. Saan na ba yun? Ito. Yan. Yero 28. Anong sukat po yung nangyayari 12 parehas. 12 yan. Dalawang 12 Parlina. Tapos 24 Parlina. 2x3 yan. Tapos yung welding rod 1 kilo. Tapos textro na 500 pieces. Yung textro niya sir, ganun lang yung kahaba. Sige. 5 piso yata. So saan daw dito? Dito, dyan. Dyan na lang. Sabi ko, dito na lang. Pwede naman magtap. Magtatap na lang doon sa malapit lang. At least makakalis tayo ng makakalis tayo ng anong klase yan? Wire. Ano lang. Number 12? Number 14. 14. Sige po. Dalhin ko na lang yung listahan para kasi ay maalis na kami bukas yata. Sila na lang dito, sila Papa o kaya sila dyan. Update dito. Sa tuloy-tuloy pa rin. So guys, ito yung kabila. Lapit na matapos ang likod, ayan pa-file na po ng hollow blocks. So based po sa sa major sponsor nito, ang Trosa family. So gusto po nila ang pamilya ni Lourdes dito. Kuya. Ay oo nga. Sa Lunes na ito. Lunes na kayo magbubong. Gusto talaga ng sponsor dito sila Lourdes. Kasi dito talaga. Tapos dito si So yun guys, lipat na tayo dun sa pangalawang pabahay natin na ginagawa. Oras natin is
3:30 na po, no? 3:30 tapos yung biyahe papunta kina Ate Luz is around 1 hour, no? Kaya kahit abutin tayo ng gabi, okay lang basta makapag-update tayo. Kasi di na tayo makapag-update next. Kasi nga po alis na kami and syempre andyan naman din sila Jan Lindon, si Angeli Vlog, si Kalingap Awi na pwede nating mapakisuyuan. So ayun po, thank you so much po guys. Sa Trosa family, maraming salamat po. At sa ating mga solid viewers na talagang hindi nag-skip ng ads sa ating every upload. Malaking bagay po yan, malaking tulong po para pandagdag natin sa materialis doon. And abangan nyo po hanggang matapos po ang bahay na yun. Kasi kaabang-abang po yun, no? Exciting po hanggang matapos kasi doon natin makikita ang kagandahan po talaga, no? Para soon meron na tayong bases na kung maraming pamilya, pwede ganun yung style, diba? At makompute natin kung magkano na po ang nagastos doon. So ayun po, muli po ang inyong mga lingkod, Roel of Malalag. Please like, share, and subscribe tayo. And hanggang sa muli po guys, paalam muna po and see you next time. Bye bye po.